At sa ating ebanghelyo ngayon, mag-focus po tayo dun sa kahalagahan na tayo ay gumaganap sa kautusan at nagtuturo at tumutupad sa kautusan. Dapat po nating makita yung ito ba'y ating nauunawaan, ito ba ay ating sinasabuhay, at ito ba ay ating isina sa puso. Hindi lamang yung blind obedience ba na pwede tayong sumunod pero hindi naman talaga natin naunawaan kung ano ang ating sinusundan. Mga kapanalig, ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi sa atin na bawat bahagi ng kautusang ito, dapat na ito ay ating ganapin kung paanong ito ay kanyang ginaganap. At ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kuminsan, sasabihin natin, para namang hindi niya ginagawa yung nararapat. Kasi kuminsan nakafocus tayo sa letra, sa salita. Pero ang Panginoon, ang focus niya palagi ay ang pagsasabuhay, ang pagsasagawa. Sa mga panahon ng mga Pariseo at Eskriba ay puro salita na kung saan ay puro letra lang ang kanilang inuunawa at ibinabahagi pero hindi sa buhay. Ang Panginoong Hesukristo ay nanawagan sa atin para isabuhay. At makita natin ang tunay na paraan ng pagsasabuhay nito. Kung paano natin magaganap ang batas o kautusan. Noong araw ay merong isang pelikulang ipinalabas, yung pelikulang Magnifico. Alam niyo po yung batang ito ng pangalan ay Magnifico. Meron po siyang iniipong pera kasi yung kanyang kapatid na babae, na bunso, ay may kapansanan, may disability. Kaya tuloy, hindi makalakad. Gustong-gustong makarating sa perya. Kaya si Magnifico, nag-iipon siya ng pera para marentahan niya yung wheelchair. Merong wheelchair na nakita niya sa isang kapitbahay nila na gusto niya sanang rentahan upang madala niya sa perya yung kanyang kapatid. Kaya ipon siya ng ipon ng pera. Lahat ginawa niyang mga ways para siya ay makapag-ipon ng pera. Dumating sa point na malaki na ang naiipong pera ni Magnifico. Ang problema, biglang nagkasakit ang kanyang lola at walang-wala ang kanyang mga magulang na pera para ipagamot ang kanyang lola. Kaya inilabas ni Magnifico yung perang inipon niya para maipagamot yung kanyang lola. Naggumaling naman na lola niya. Ang problema, nang dumating na yung araw ng kanyang pangako na dadalhin niya sa perya yung kanyang kapatid, wala na siyang pera para doon sa wheelchair. Malungkot na sasabihin sana ni Magnifico doon sa kanyang kapatid na pasensya na, di tayo matutuloy kasi wala na akong pambili ng wheelchair . Yun nga, nang punta na yung kapatid niya, sabi sa kanya, perya, kuya, perya. At napaisip siya, kasi nga wala na siyang wheelchair. Pero nangiti si Magnifico. At ang nangyari, pinasan niya yung kanyang kapatid. Pinasan niya hanggang perya yung kanyang kapatid. Kahit gaano kabigat ang kanyang kapatid, pinasan niya para lang maipasyal niya sa perya. Pasan-pasan niya ang kapatid niya at maraming tumulong sa kanya at naawa. May nagbigay pa sa kanila ng pambili ng pagkain. May nagbigay pa sa kanila ng pagkain. At kahit kulang yung kanyang pera para doon sa mga rides tulad ng Ferris wheel, sa tuwa ng lahat na nakakita na pinasan niya yung kanyang kapatid, pinasakay siya kahit na wala nga siya o kulang ang kanyang pera para makasakay man lamang ng mga rides doon sa perya.
naantig ako kasi iniisip niya nung simula na yung wheelchair ang sagot sa kanyang katanungan. Pero eventually nalaman niyang ang sagot ay siya din. Ikaw din ang sagot. Yung pagmamahal mo ang siyang magiging dahilan para pasanin mo at makarating sa perya ang kapatid mo. Alam niyo mga kapatid, ang kautusan ay hindi letra. Ang batas ng Diyos ay hindi letra. Ang pagmamahal ay hindi letra. Ito ay buhay. Ito dapat ay nasa buhay. Ang batas ng pag-ibig ay huwag tayo mag-focus sa word na batas. O ang kautusan ng pagmamahal, huwag tayo mag-focus dun sa kautusan. Mag-focus tayo doon sa pag-ibig at pagmamahal. Na kapag tayo ay umiibig, nagmamahal, hindi na natin naiisip yung letra ng kautusan. Ginagawa na kasi natin. Kapag ikaw ay nagmamahal, hindi mo na kinakailangang kabisaduhin yung bawat letra at bawat batas na yan. Dahil kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, at kung ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, gagawa ka ng kabutihan, tutulong ka, magpapahalaga, at lahat ng pagmamahal na yan, iyan ang batas. Kapanalig, uulitin ko, sumusunod ka ba sa batas? At kung sumusunod ka sa batas, saan ang gagaling ang pagsunod mo? Sa isipan mo ba o sa kalooban mo na may pagmamahal at pananalig sa Diyos? Amen.